Magandang gabi sa atin mga kapatid. Amen. At bago tayo magsimula at tayo mabot ng kay puti-putin. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magsasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magsasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kaya nais ayaw po namin. Diyos, Lord, maraming salamat sa Diyos na ikaw ang aming pagpili sa puso. Lord, maraming salamat na hindi natin bibigay ng dalaga na kaaliwan sa mga sa bawat anong lives, Lord. Puso lumasin. Yakapin ang Panginoon sa bawat isa. Sa gabi na ito, Lord, pagdating namin ang puso ng pasalamat sa mga sasabi na paggabay mo at bigay mo sa kalusugan, kalakasan sa amin. Lord, maraming salamat. Bilang ka, ikaw ang araw-araw namin sa puso. Ikaw ang patuloy na nalala sa aming puso. Lord, sa oras na ito, ikaw na sa sasabi at ibigay mo sa paramdam mo, Lord, sa Danang Espiritu mo sila itatag nila sa puso ang iyong mga salita para sila ay kabayan ng iyong Espiritu, Lord, sa bawat sasabi. Ikaw ang magbibigay ng dahilan ng karunungan sa bawat sasabi. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Kung mag-apong ng kami lakas, dasal, wala bagay na sigabal sa
Lord, nakita ang At tayo dumako sa testimony. Sino po ba? Amen. Kung wala na tayo mauwi sa special song, Brother Paul.
tayo dumako sa offering song. Sir Beverly.
tayo mawit ng pusong dalisay. Pusong dalisay, ang Ikay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Ikay mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Pusong dalisay, Amen, Lord. Ang nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Natawagan ko si Fernando. Amen. Kaya, hallelujah. Kagalak sa gabing ito, mga kapatid. Amen. At tayo ay magbiyaya sa oras na ito. Hallelujah. Tayo ay muling titipon-tipon Hallelujah. para pagsalusaluhan natin ang salita ng Diyos. Amen. Yan yung tunay na biyaya na tayo ay mabigyan ng karunungan ng ating Panginoon. Amen. Kasi yan ang dakila na tagapagligtas sa bawat isa sa atin sa mundong ito, mga kapatid. Napaka-importante ang salita ng Diyos at napaka-importante na isa puso natin na mahalin natin buong puso ang ating Amen. Panginoon. Ang ating puso, ilaan natin na ang Diyos ang mag-aaway sa bawat isa sa atin. Hindi yung sanglibutan ang Amen. mag-aaway. Hindi ang ating Panginoon. Kasi napaka-biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak na binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen. Kasi kaya ibigay ang Diyos ng salita para tayo ay makamta natin ang buhay na walang hanggan, ang buhay natin. Yun yung tunay na buhay sa matatanggap natin. Okay, sa gabing ito, mga kapatid, tayo ay makikinig sa salita ng Diyos sa ating share sa bawat isa sa atin, sa Kolosas
Colossus chapter 2. Okay, tuloy tayo. Sapagkat dinibig ko na inyong mahalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipili dahil sa inyo at sa nangasa Laodicea at sa lahat na hindi nakikita ng mukha ko sa laman. Hindi siya nakikita sa mukha sa laman, Amen. kundi ang ating Panginoon Espiritu upang manghaliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalaki sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos ng katiwasayan na pagkaunawa upang makilala nila ang iwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo, ang ating Panginoon, ang tunay kayamanan, salita na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Siya ang kailangan doon tayo sa ating Panginoong Kristo. Doon tayo payayamanin ang karunungan at kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang kahakit-akit. So, sinasabi ng Diyos para hindi tayo malinglang sa mga salitang kahakit-akit. Yun yung tunay, mga kapatid. Kaya itong salita ng Diyos, dito tayo mabibigyan ng tunay na kayamanan ng karunungan. Pag tayo ay tinanggap natin ang kanyang salita ng Diyos. Kung hindi tayo, kung wala sa puso natin ang salita ng Diyos, wala kayong kayamanan at karunungan. Kundi ang karunungan nyo sa sanglibutan lang, hindi sa Panginoon. Sapagkat bagaman sa laman, ako'y wala sa harap. Ngayon may nasa inyo ako sa Espiritu. Ngayon ang ating Panginoon nasa atin. Siya ay nasa Espiritu na nagkagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Sa ating Panginoong Kristo tayo. Doon tayo bibigyan ng tunay, karunungan, kagalakan. Ang magtuturo sa atin, ang banal na Espiritu. Kung may salita tayo ng ating Panginoong Kristo, ang Espiritu, siya ang magbibigay ng karunungan. Amen. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus sa Panginoon ay pagsilakad kayong ayon sa Kanya. Silakad na naayon sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Magsilakad tayo, mga kapatid. Kumilos tayo na naayon na hindi natin nalalabag ang Kanyang mga salita ng ating Panginoong Espiritu. Kasi ito nga ang kailangan natin, mga kapatid. Ang salita ng Diyos kailangan isa puso natin. Kung hindi natin isa sa puso, wala tayo. Hindi tayo gagabayan ng Banal na Espiritu. Kasi ang Banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng karunungan. Basta yung salita ng ating Panginoon
dapat nananatili sa ating puso. Kasi kung hindi mananatili sa ating puso ang salita, wala ang banal na Espiritu. Kailangan natin ang salita na sa puso lagi. Kayo'y magsisipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salita sila saling sabi ng mga tao ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Mga pasimula ng aral ng makasanglibutan. Yun yung kailangan natin iwasan. Doon tayo madadaya. Yung mga saling sabi ng mga tao, mga sabi ng mga tao, wala sa ating Panginoon. Kaya kung tayo ay nasa atin ang salita ng ating Panginoong Kristo, hindi tayo madadaya. Kasi may tanim ka may salita ka na ito pala ang salita ng Diyos. Amen. Narinig ko at pinasok ko, tinatak ko sa ating puso. Hindi tayo madadaya, mga kapatid. Kasi kung tayo ay, kahit makinig tayo ng salita ng Diyos, papakinggan lang natin, wala sa puso, ay madadaya tayo. Kasi ang salita ng Diyos kailangan nasa puso natin, mga kapatid. Kasi kung pinapakinggan lang natin, wala yon. Napakinggan lang. Kailangan nasa puso natin, mga kapatid. Para hindi tayo madaya ng mga sabi ng mga tao sa sanglibutan na ayon kay Kristo. Ginagamit nila ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya ingat, mga kapatid, at sa mga nanonood sa live, tayo ay magpulay-pulay ng salita ng Diyos. Amen. Sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Nasa ating Panginoon lahat. Kasi Siya ang kumikilos, Siya ang papakita, Siya ay nagkatawang tao para maiayag ang katawang tao. Siya ay may tubos sa ating mga kasalanan. Amen. At sa Kanya kayo'y napupuspos na Siyang Pangulo ng lahat, na pamumunuan at kapangyarihan. Siya ang Pangulo sa lahat. Ang ating Panginoon Jesus. Siya ang Pangulo natin lahat. Doon tayo haharap sa ating Panginoong Kristo. Kasi kung wala kayo sa ating Panginoong Kristo, ay kayo ay naliligaw na. Ligaw na kayo, mga kapatid. Kasi wala kayo sa salita ng ating Panginoon. Kasi itong mga salita ng ating Panginoon Kristo, Siya ay tunay na makapangyarihan. Kaya na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Siya ang bumangon sa mga patay. At nang kayo'y mga patay dahil kasi ang kasalanan, yun yung nakakamatay. Matay, oh. Ang kasalanan. Yun ang kamatayan. Yun yung kamatayan. Kaya huwag natin gagawin. Huwag tayo lalabag sa salita ng Diyos. Kasi kayo ay patay na sa paningin ng Diyos. Patay kayo. Wala kayo buhay na walang hanggan.
tuluyang kayo mamamatay, hindi na kayo muli mabuhay. Maghihirap kayo. At nang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, na sa pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo, nakalakip niya, na pinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Siya lahat tinuli tayo dahil sa laman ng ating Panginoong Kristo. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya tayo, wala tayong ibang luluuran ang ating Panginoong Kristo. Siya lang. Amen. Siya ang tunay na Pangulo natin sa lahat. Doon tayo, mga kapatid. Napinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin. At ito ay kanyang inalis na ipinako sa krus. Ipinako siya, inalis niya lahat. Dahil siya ay pinako sa krus. Lininis niya lahat ang ating mga kasalanan. Tapos, sasabihin, gagawin nyo ang ating Panginoong Kristo na tao. Siya nga lahat na nagtubo sa ating mga kasalanan. Kung wala siya, kaya ba ng tao na magpapako sa isang krus, magpakamatay, tapos muling mabubuhay? Walang kakayanan ang isang tao, mga kapatid. Kaya siya ang tunay na bugtong na hanap ng ating Panginoon. Siya ang dako ng kanyang Ama. Kaya doon tayo aarap sa ating Panginoon. Mahalin natin, yakapin natin ang kanyang salita. Kaya lahat ng mga nakikita natin sa mga ibang mga ngaral at ibang mga nagtuturo o anumang iba-iba, pinag-aaway-awayan, pinag-aanuan nila ang salita ng Diyos. Doon kayo yun yung mga tao maliligaw kayo. Dahil sa nakikinig lang kayo sa mga salita nila. Subalit, ang salita ng Diyos, kailangan natin, huwag natin bigyan ng pagtatalo. Kundi, ang salita ng Diyos, pagtulungan natin na tayo ay magkaisa sa ating salita ng ating Panginoon. Amen. Na magkaisa tayo, na maniwala tayo sa ating Panginoong Kristo. Ito lang ang iniiling ng Diyos, na tayo ay maniwala buong puso sa Kanya. Huwag tayo maniwala sa mga iba. Kasi yun na nga yung sinasabi ng ating Panginoon, na lahat ginagamit ang Kanyang mga salita. Kaya mga tao, iba-iba ang paniniwala dito sa mundo. Iba-iba, mga kapatid. Balik, sinabi ng ating Panginoon Kristo na tayo ay umiling at makinig sa Kanyang salita. Balik, bibigyan tayo ng karunungan ng Espiritu ng Diyos. Sino man nga ay huwag matol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat.
na isang anino ng mga bagay na magsisigating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ngunit ang katawan kay Kristo. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsampa sa mga hanghil, nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapaplalo ng walang kabuluhan sa pamagitan ng kanyang akalang pukul sa laman. At hindi nangagpit sa ulo na sa kanya ay buong katawan ay inahalalayan at nakalakip sa pamagitan lumalago. Pamagitan ng mga kasukasuan at mga litit at lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Kailangan yung lumalago na mula sa Diyos, sa ating Panginoon. Kung kayo'y nagmumpatay na kalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit waring kayo'y nang bumubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nangagpasakop sa mga palatuntunan, gaya ng huwag lumampot, ni huwag lumasap, ni huwag umipo. Ba't kayo ay naniniwala sa mga sabi-sabi na sanglibutan? Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga nagsisira sa paggamit ayon sa mga utos at sa mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapagkababa at sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikakalayaw ng laman. Laban sa ikakalayaw ng laman. Walang kabuluhan ang mga paghihirap. Kaya tayo mga kapatid, tayo ay nasa ating Panginoon lang tayo kakapit ang bawat isa sa atin. Kasi siya ay tunay na magtuturo ng karunungan sa bawat isa. Napaka-piya natin sa gabing ito mga kapatid na tayo ay pakinig ng salita ng Diyos. Okay, sa hanggang 3 tayo mga kapatid. Kung kayo nga muling binuhay, kalakip ni Kristo ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon tayo sa kinaroroonan, hanapin natin. Kasi tayo ay binuhay muli ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Ang ating mga pag-iisip, ito natin sa ating Panginoon, yung nasa itaas mga kapatid. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. Huwag yung mga nasa ibabaw sa lupa, kundi nasa taas. Yun yung kailangan natin. Bigyan natin ng oras lagi. Ang nasa itaas, bulay-bulayin natin. Kung tayo ay pupunta doon.
Huwag tayong magkabisi-bisi dito sa ibabaw ng lupa, kung di na sa taas, sabi ng ating Panginoon. Kung kayo ay kalakip, kasama kayo ng Diyos. Sapagkat kayo'y nangapatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay, ay mahayag ang mahayag na rin kayo, nakasama niya sa kalulatian. Mahayag tayo sa ating Panginoon. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Patayin natin yung mga sangkap na mga nangaibabaw sa lupa. Yung mga kalayawan o anumang bagay na kagustuhan ng laman, hilig ng laman, mga kapatid. Yun yung pinapapatay ng Diyos. Na huwag natin bigyan ng oras, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman ng iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga gawa ng tao yan, sa ibabaw ng lupa yan eh. Mga pinagkakabisihan ng tao, yung mga ganyan. Kaya huwag tayo doon luluod-luod sa gawa ng tao, sa mga nakatayong revolto, kundi sa Espiritu ng Diyos. Doon tayo. Kaya tayo mga kapatid, ako dati mga kapatid, mga nakikinig din sa mga sabi-sabi ng mga matatanda, yung mga ganyan mga salita, mga panakot pala yan mga kapatid. Kung ikaw ay kwentuhan ka lang ng talagang matatakot ka, kwento lang yon. Pero kung kayo ay nakasama ng Diyos, ay kayo ay may karunungan ng Diyos, hindi kayo matatakot. Kasi alam nyo na, may karunungan kayo ng ating Panginoon. Na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Mga ganong mga bagay, dumarating ang pagkagalit ng Diyos, yung mga ganong gawain na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Dadapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapuutan, pag-iinala, panunungayaw, mga salitang halay na mula sa inyong bibig. Iwasan, baguhin nyo mga kapatid, baguhin ang mga bagay na mga kalakip ng laman, mga bagay pananalita, ano yan eh, kalakip yan ng pita, laman. Yun yung walang kabuluhan, mga pananalitang walang sa ayos. Huwag kayong mga pupulahan sa isa't isa. Yamang inubad na ninyo ang dating pagkatao pati na kanyang mga gawa. Huwag tayo magpupulahan. Dahil sa yung dating pagkatao, inubad na natin, tayo ay hindi na muli gagawa na ganun. At kayo'y nangagihis ng bagong pagkatao na nagpabagos sa kahalaman ayon sa larawan niyaon lumalang sa kanya. Doon ay hindi maaaring magkaroon ng tigo at udyo,
na pagtutuli at pagkipagtutuli. Nagbarbaro sa sita ng alipin, Amen. nang laya hindi si Kristo ang lahat ng sa lahat. Mga pagbibis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagi ng kagandahang loob ng ng kahamuan. Pagpapahinuhod, pagpapainuhod, lahat, yun yung gawin natin. Pagpakumbaba, pagpalambot, pagtitiis. Magtitiisan kayo sa isa't isa at magpapatawaran kayo sa isa't isa. Kung di ang sinuman ay may sumpong laban sa kanino, mana kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Lahat tayo, gayon din ang gagawin natin. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, kung gaano pa tayo pinatawad ng Diyos, ganun din tayo patawad sa ating mga kapatid. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magtiis kayo ng pag-ibig ng siyang tali ng kasagdalan. Siya ang tali ng kasagdalan. Yung gagawa ka ng hindi kaya sa paningin ng Diyos. Kailangan itali mo ang pag-ibig, pagmamahal. Para hindi ito pumasok sa iyo ang kasakdalan. At mag-ari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na Iya'y tinawag din naman kayo na isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat na tayo ay maging mapayapa. Kasi kapiling na tayo ng Diyos eh. Kaisa na tayo ng ating Panginoon, ng ating Panginoon Diyos. Kailangan natin siya ay nasa puso natin palagi. Mananahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga tuturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at sa mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Magsiwa awit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Magsibatian o magsiawit ng mga pasalmo sa ating Panginoon. Salamat at mga awitan, lahat, paalalahanan, lahat ng bagay na gawain para sa ating Panginoon. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Sa pamagitan ng ating Panginoon, sa papasalamat tayo sa pamagitan ng ating Panginoon. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, bigyan ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito ay totoong nalulugod sa Panginoon. Amen. Magsitalima bawat mga magulang sa kalugod-lugod sa Panginoon ng Diyos. Mga ama, huwag ninyong
ipamukay ang galit ng inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Sa mga magulang, mga pagkagalit sa inyong mga anak, huwag natin masyadong ibuhos. Huwag natin galitin ang ating puso. Laging mapagmahal. Lagi. Ang unang sinasabi ng Diyos, ang puso natin, binama natin ang pagmamahal. Mga halipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay. Mga tiyahong ayon sa laman. Ang inyong mga Panginoon, hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, ng mga takot sa Panginoon. Yung katapatan sa ating puso. Kasi yun yung kaya importante mga kapatid. Ikaw ay may pagmamahal, mahal mo. Huwag mong haluan ang puso ng galit. Kasi yun yung katapatan natin sa Panginoon. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesus Kristo. Naglilingkod tayo. May matatanggap tayong mana sa ating Panginoon. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itatanging mga tao. Kaya yung masama, wala kayong matatanggap kasi masama. Pero tayo ay, kung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Kristo, ay may matatanggap tayo na mana sa ating Panginoon. Doon tayo magkakaroon ng mana, mga kapatid. Sa ikalawang buhay natin. Yun yung tunay na mana, mga kapatid. Yung buhay na walang hanggan. Na makapiling natin ang ating Panginoong Kristo. Tayo ay masaya, wala tayong anong bagay gagawin doon. Hindi kagalakan. Gagalakan tayo. Aliw, saya. Hindi natin mapaliwanag. Kaya tayo ay yumakap tayo sa salita ng Diyos. Isa puso natin. Kasi tunay na ang salita ng Diyos kung sa puso natin ay may nakikipaglaban sa atin sa sanglibutan. Hindi tayo maakad sa sanglibutan. Kaya itatak natin sa puso, mga kapatid. Okay, yung aking mindset sa gabi ito, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, sa bawat mga nanonood sa live, na kayo ay patuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos yung mag-guide at hindi tayo mapapahamak sa mundo. Hindi tayo mapapahamak. Kasi bibigyan tayo ng gabay ng ating Panginoon. Okay, hallelujah. Tayo ay patuloy, mga kapatid, na kikinig sa salita ng Diyos. Maggalak tayo sa gabi nito na tayo ay may karunungan na nakuha sa ating Panginoon. May natanggap tayong karunungan sa Diyos. Muli tayong makikinig sa salita ng Diyos na ang ating pastor siya papatuloy muli na share, magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya tawagan ko ang ating pastor. Yes, Lord.
doon tayo sa sinabi ng ating kapatid na naging maingat sa mga bagay na ang mandaraya ay hindi dumarating na laban sa iyong paninindigan. Hindi siya kontra. Amen. Parang ganito yan eh. Ang mandaraya ay parang sang-ayon siya sa'yo. Kasi, paano makuha ang loob mo kung sa paglapit niya ay kontra na siya sa'yo? Amen? Amen. So, ibig sabihin, imasimasin ka muna eh. Ganun ang mandaraya eh. Para mapaamo mo ang isang hayop, Napapano. huwag mo agad siyang paluin, huwag mo agad siyang, Kain. saktan. Kung hindi, bigyan mo siya ng kanyang kailangan. Tama. No? Ganun sisitan, mandaya. Ganun din ang mandaraya na sinasabi ng ating kapatid kanina sa Colossians chapter 2 verse 8. No? At nang lumapit si Sitan, yung ahas sa babae, hindi kinontra nung ni Sitan ang alam ni Abe. Nasabi ng Panginoon sa kanya na huwag kayong kumain o pumaroon sa puno ng pagkakilala ng masama't mabuti, na kapag kayo kumain at humipo ron, kayo ay mamamatay. Ngayon, kumontra ba ang Diablo? Hindi siya kumontra kay Eve. Ano sabi kay Eve? Sabi niya, tunay po na sinabi ng Diyos yan. Kinontra ba niya ang Diyos? Hindi. Ganon ang mandaraya. Kinontra ba niya? Hindi. Tama. Tunay nga po na sinabi po ng Diyos yan. Ang sabi niya, kasi sabi ni Eve, may doubt kasi si Eve, kapag ikaw may doubt sa salita ng Diyos, doon ka madadaya. Kaya nga, ang manluloko, titingnan yung iyong pananalita at iyong reaksyon. Kapag ikaw may doubt na sa iyong paninindigan, doon na siya papasok sa doubt mo. Amen. Ang sabi ng Diyos, sigurado ang Diyos sa bilin niya na huwag kayong humipo o kumain kasi kayo mamamatay. Pero pagdating kay Eve, may doubt. Ano sabi niya? Di, sabi kasi ng Panginoon, kasi kami kumain at humipo dyan sa puno na yan, baka kami mamamatay. Wala pong salitang baka. Nung binili ng Diyos yun, walang baka. Ano yung salitang baka? Walang kasagot. Wala siyang katiyakan doon sa sinabi ng ating Panginoon. Pero ang Diyos, tiyak yung pagkasabi niya. Walang baka doon. Pero ang interpretasyon ni Eve, sa puso niya, may baka. Yun yung doubt. Anong doubt? Salitang doubt. Duda. At ang sabi niya, tunay nga. Doon pumasok ang mandaraya. Ginamit niya ang kanyang filosofiya, Brother Ando. Amen. Nasabi sa Colossus chapter 2 verse 8 na kayo'y magsipag-ingat baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya. Ibig sabihin ng filosofiya, hindi ko kontra. Kung hindi dadagdagan pa niya ang sinasabi, lalong sasabihin niya, lilinawin natin niya ang ibig mo sabihin niyan. At walang kamuluhang pangdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon sa kay Kristo. So ibig sabihin, ganun po ang salita na mag-ingat, kaunting salita lang. Na sabi ng, ano sabi ni Satan? Tingnan natin, basahin natin sa Genesis, Brother Nando. Ano sabi ni Satan? Paano dinaya niya si Eve? Genesis chapter 3. Tingnan natin. Genesis chapter 3. Ang ahas na ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae,
Tunay bang sinabi niyan Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? O? Ibig sabihin, matagal na naging-pag-usap ang babae nito sa ahas. Tunay ba na sinabi talaga na huwag kayong kakain sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Sabi ng babae sa ahas. Sabi ng babae, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niya o ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamamatay. May baka na. Baka. Tingnan nyo. Ang bili ng Diyos sa kanila sa verse 2, sa Genesis chapter 2, sabi niya, dito, sa verse 2, inutos ng Panginoon sa chapter 2 verse 16. Chapter 2 ng Genesis verse 16. Balik atras lang tayo. At inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Kain. May baka ba dyan? Wala. Wala. Sapagkat sa araw na ikay kumain, niyaon ay walang pagsalang namamatay ka. Pero pagdating kay Eve, baka kami mamamatay. Baka na. Nagitsyo ko? Amen. May pagdududa si Eve sa sinabi ng Diyos. Tama. Amen. Tama? Amen. Kaya nga sabi niya, at ginamitan ni Sita ng pilosopiya. Parunong pala itong ahas magsalita. Amen? Aral. Amen. At sabi na, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ni Ahon. Sabi ng babae, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamamatay. Sabi ng babae sa ahas. May baka na siya. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sinabi na nga ng Diyos, mamamatay kayo. Eh dahil sa baka, hindi, tunay kayo mamamatay. Hindi kayo mamamatay. Sinabi na nga ng Diyos na mamamatay. Sinabi naman ng ahas, hindi kayo mamamatay. Linawin natin yan. Filosofiya ang ginamit niya. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata. Amen. Tama. Sabi ng ahas. Kasi talastas kasi ng Diyos, kaya nga hindi kayo, kasi ayaw ng Diyos na madilat ang inyong mga mata. Tama. Kasi pag kumain kayo, madidilat ang inyong mga mata. At kayo magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Ayaw nyo pa nun, katulad kayo ng Diyos. Amen? Amen. Eh sa simula nga, wangis na larawan na sila ng Diyos. At anong sabi? At nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy ng mabuting kanin, anong nakita niya? Napagtanto niya. Unti-unti na siyang may nakikita. Amen. Amen? Unti-unti na siyang nadadaya. Madadaya. Nag-gets niyo ba ako? Amen. Kaya nga pinapag-ingat ko kayo eh. Sabi niya, at nakakalugod sa mata. Ano yung mata? Understanding. Yung kanyang pangunawa. May nakita siya na, pananaw siya na, tama nga itong ahas. Nag-issue ko? Amen. May filosofiya at ang kahoy na nagnanasa na upang magpapantas sa tao ay pumitas siya ng bunga na yun at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawa niya at ito'y kumain. Oh, nag-issue. Amen. At sa pagkain ng prutas sa buntis, ba prutas lang kinain? Nag-issue ba ako? Amen. Ibig sabihin, tama yung sinasabi sa Kolosas na nga mag-ingat sa kanyang mga bumibihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya. Kaya ang relihiyon ngayon, nag-i-school, nag-aaral ng Bible school kasi
paano kayo iingganyuhin ng enticing words na magagandang pananalita? Tama. Amen. Nagets nyo ko? Amen. Ganon kayo dadayain ni Satan. Kaya nga, sensitibo kaya nga, ang sabi nga nila bakit sa pintuan ng kaharian ng Diyos, magtanong kayo, marami namang gawin ng Diyos na pwedeng kasing laki ang pintuan ng langit ng kaligtasan katulad ng isang galon. Kahit papaano, pilitin mo, mapitpit ka, kakasya ka. Bakit pa yung Karayom. pinakamaliit pa na butas, yung karayom pang hinahalimbawa ng Diyos? Kaya nasabi tuloy ng mga apostol, ay wala na talaga makakaligtas dyan. Sabi ng mga apostol, sabi niya, sino maliligtas ng Panginoon? Sa liit na yan. Tama. Nagets nyo ko? Amen. Kasi mayroong ang salita ng Diyos, ang pananampalataya, ang pagsimba, hindi po yun na, ay, dahil lang may pastor, dahil may pari, dahil mayroong mga ngaral, ay doon ako magsimba ako para maligtas ang akong kaluluwa. Oh, no, 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 no. Ingat! Amen. Ingat kayo. Kasi hindi nga yan sila kontra sa'yo. Tama yan, sis. Mag-ano ka sa Panginoon. Gagamitan ka ng kanilang mga filosofya. Babasahan ka rin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Pero wala sa sinabi. Sabi niya, ayon sa salit-sabing tao, ibig sabihin ng salit-saling sabi ng mga tao, alimbawa, doktrina ng isang tao, isinasalin lang yan. At yun din nasasabihan niya, sinasalit-salin. Sabi, hindi yan sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, tayo ay tuturuan tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Mayroon tayong tinatawag na Spirit of Wisdom and Knowledge. Ano yung Spirit of Wisdom and Knowledge? Pinangaral natin ng linggo, na matukoy nyo ang tao, makikita nyo ang tao, yung Espiritu ng nakasakay ng tao. Kaya doon nyo masasabi, hindi kayo galit sa tao kung hindi, sabi ng Biblia, ibigin nyo ang inyong kaaway. Paano yun maibigin? Ibig sabihin, sabi niya, kapuutan nyo ang inyong kaaway. Di ba? Magkakontra nung sinasabi ni Christ. Mayroon sinasabi siya na kapuutan nyo ang inyong kaaway. Sino ba talagang tinukoy ni Christ na kaaway? Yung espiritu ng tao na nakasakay sa kanya. Tama. Amen. Amen? Amen. Alam nga naman, katulad sa isang truck, dump truck, nakasagi dyan sa iyo. Saan ka magagalit? Yung driver o yung truck? Doon ka magagalit sa truck. Di ba? Doon sa yung nakasakay sa tao na yon, doon ka yung kapuutan mo na yon. Pero yung tao, ibigin mo yon. Nakits nyo ko? Amen. Yun ang ibig sabihin ni Christ. So, ang sabi niya, sa mag-ingat kayo. Yan ang pasimulang aral ng sanlibutan na at di ayon kay Kristo. Paano di ayon kay Kristo? Kristo din ang pangaral nila. Hindi nga ayon yun Ginamit niya lang kay si Mandaraya nga Fake nga piki No? Brother Ando? Kaya pag gumawa ka lang ngayon ng kamukha ng pera, mag-xerox na parehas ang kulay sa pera, kailangan sa batas lagyan mo ng play money yan. Kasi kung hindi mo lagyan ng play money yan, ay makakalituhan ang mga tao, ay hindi na nila alam kung anong fake. Pero mayroon talagang masasalat mo na may original, may fake. Amen. No? Lalo na yung mga mahina ng paningin, tulad ko. Titingnan mo, hindi mo naman masalat-salat, pasalat-salat nga may salat-salat ka pang lang. Hindi, parehas ang kulay, parehas ang size. Okay, di ba? Hindi pala natin alam, pinky. So now, tayo magpatuloy mga kapatid. Yang mga bagay na yan, dadalhin kayo sa sanglibutan, yang mangdadaraya. Yun yung binanggit ng Colossians chapter 2 verse 8 na binasa ni ating kapatid kanina. Sabi niya, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo.
dadalhin kayo sa kanilang, tingnan mo yung salit-saling sabi. Ano ba salit-saling sabi sa English? Tradisyon. Ano salit-saling sabi? Tradisyon. Ano tradisyon? Ibig sabihin ng tradisyon, na-transfer sa ibang lahi, na-transfer sa ibang lahi. Hanggat naging mana ang kanilang sa ating mga ninuno. Tama? Amen. No, yun po ang tradisyon, salitang tradisyon. At nagdadala ito sa mga bagay ng salibutan. Ngayon, doon tayo sa tradisyon natin. May nabago ba sa buhay natin? Hindi. Mas gusto pa natin sa sanlibutan. Tama? Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Ibig sabihin, wala kayong inspirasyon sa salita ng Diyos. Bakit walang inspirasyon sa salita ng Diyos? Bakit kaya? Ngayon, ibig sabihin, kung wala kang inspirasyon sa isang bagay, kinatatamaran mo yan. Wala kang gana. Tama ba ako? Amen. For example, hindi naman talaga ako interesado sa isang bagay niyan. Wala akong inspired yan eh. Pero ang isang bagay na inspired ka, parang gusto mong hindi ka matuto. Tama? Amen. Parang inspired ka ba? Parang doon ka masaya. Parang pakiramdam mo masaya ka. Ngayon, itong Biblia na ating pangangaral, may inspirasyon ito. Pinatay lang ni Satan ang inspirasyon nito. Kaya ang mga nakikinig ngayon, mapurol na. Nag-itch ako? Amen. Tingnan natin. Sana may ano po tayo. Ibig sabihin, sabi dito sa scripture, basahin natin. Sa 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. Sa Bible. Diyan nawala ang inspired. Diyan papatayin, pag darating ang mandaraya, diyan papatayin ang inspiration nyo. Tama, sa 2 Timothy 3:16. Simulan natin. All scripture is given by inspiration of God. Nakita niyo ba? 2 Timoteo chapter 3 verse 16. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Tagalogin nga natin. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos, ibig ng kinasiyahan, inspiration, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Di ba may pagtuturo? Amen. Dapat inspired kayo sa salita ng Diyos. Inspiration. Namaya malaman natin ang inspiration. Sa pagsansala. Anong correction? Pagsansala sa English, correction. Sa pagtatama. Sa pagsaway. Sinasaway tayo. Diba? Sa ikatuto na nasa katwiran. Amen. Yun yung inspiration. Katulad ng isang doon ako mag-aral, mabuti kasi inspirasyon ako. Katulad na lang, for example, sa isang magulang. Inspired ako sa mga anak ko, kailangan magsikap ako para sa aking mga anak. Tama? Amen. Mayroon akong kasiyahan na maghanap buhay. Mayroon akong kasiyahan na gagawin ko ang lahat. Kasi kapag nakita ko ang aking mga anak na naibigay ko, na masaya sila, masaya ako. Amen. Nagets ba ako? Amen. Kasi
Ako ha, parehas naman tayo magulang yata. Kontento tayo sa mga ngiti ng ating mga anak. Maniwala kayo. Amen. Tama. Di ba? Ibig sabihin, yun yung inspired, yung nakakagalak sa'yo. Tama. Amen? Amen. Dapat ganun daw ang salita ng Diyos ay kinesiyahan ng Diyos. Inspiration of God. All scripture is given by inspiration of God. Nagits siya ba ako? Amen. Ibig sabihin, yan pala, ang salitang inspiration ay tinutukoy po niyan ay, sabi nga, sa salitang inspiration ay namumukod tangi, sabi sa Tagalog o sa Merriam-Webster. Outstanding or brilliant in the way to or to degrees suggestive or divine inspiration give an inspired performance. Yung inspired ka ay gumagawa pala ito. Kumikilos, inspired ka. Hindi ka mamamagod. Ibig sabihin, sabi ni Brother Ram, inspirations is not to weak. Hindi ka manghihina. Hindi ka manghihimagot. Inspired ka kasi parang masaya ka. Amen. Yun yung sinasabi, kapag ikay inspired, doon sa presensya ng Diyos. Kaya nga nung na-inspired si Pablo, yung mga apostol sila, si Juan, nung dinala doon sa bundok ng panalangin ng ating Panginoon Jesucristo, at nakausap ng ating Panginoon Jesucristo sila, si Moises at saka si Elijah, nakita nila, at na-inspired sila doon na ayaw nila nang bumaba. Tama. Amen? Amen. Kapag ikay ay nakita mo ang presensya ng Diyos at mayroon kang inspired, hallelujah, na-inspired ka, kaya nga ang salita ng Diyos, dapat mayroon kang inspiration. Amen. Na-inspired ka. Dapat lagi mo nasasabi na ang lahat ng salita ng Diyos, ito'y pangako. Kahit nasa mahirap ako, basta mananampalataya ko sa Panginoon, nandyan ang Panginoon, tiwala ko sa Kanya. Amen. Ganito ang sabi ng Diyos, maniwala lang ako sa Kanya. Amen? Amen. Mayroon ako pang mga bayarin, na mayroon pa akong kailangan, pero maniwala lang ako sa Kanya. Inspired, unahin ko pa rin siya. Amen. Siya ang aking inspirasyon, siya yung aking kagalakan. Amen? Hindi yung kagalakan ko, red horse. Nag-gets ba ako? Amen. Hindi yung kagalakan ko, Marlboro. Pag nalungkot ako, kukuha ko ng isang stick ng Marlboro para man lang mahimsan ang aking kalungkutan. Amen? Amen. Naalala ko nung na-addict ako sa, may mga pelikula dati ng mga Koreano na yung mga gira-gira, yung naispadahan, yung istorya nila. Uuwi agad ako sa bahay kasi mayroon ako napapanood na naabangan ko eh. No? Para ako na-inspired doon sa pelikula na yan. Nag-gets yun, mga kapatid. Amen. Sabi niya, inspiradong pagganap. To performance, give an inspired performance. Hallelujah. At ang sabi nga dito, sabi nga, Brother Ando, ito palang inspired, kung makita natin, ito yung pakinig. Amen? Amen. Tingnan natin. Sa Lucas 8:18. Mayroon tayong iingatan. Luke chapter 8 verse 18. Ito ang iingatan natin. Tingnan nyo ha. Sabi niya, take heed, therefore, how you hear. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig. Ibig sabihin, mayroon tayong pakikinig, mayroon tayong hearing. Nakita ko? Amen. For whosoever hath, sapagkat sino mayroon ay bibigyan. Anong mayroon tayo? Yung pakikinig. Amen. Ano kaya tong pakikinig na to? Ano ibig sabihin ng pakikinig? Ibig sabihin, may mga tao na walang pakikinig.
Nagitsyo ko? Amen. At ang yung may pakinig, yun lamang ang nakikinig. Tama. Tama. Amen. Tama ba ako? Amen. Pero yung taong walang pakinig, wala silang pakialam. Hello, nagitsyo ko? Amen. Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan. Kung tayo ay may pakinig, ay lalo tayong bibigyan ng Diyos. Amen. Ano ibibigay ng Diyos? Yung inspirasyon. Ano yung inspirasyon? Yung revelation. Yung kapahayagan. Yun yung banal na Espiritu Santo. Amen. Na siyang mag-inspired sa iyo. Amen. Hallelujah. Ang banal na Espiritu, bakit ka ini-inspired ng banal na Espiritu Santo? Sabi ng Bible, ni-inspired ka sa pamagitan ng banal na Espiritu kasi yung banal na Espiritu Santo ay patuloy na nahahayag sa iyo. Amen! Amen. Amen. Hindi ka mapupurol, lagi kang hinahasa katulad ng Amen. itak. Hallelujah! Amen. Tama. Nakitsyo ko? Amen. Kailangan huwag kayong humiwalay sa hasaan. Saan? Kapag gumagamit ka sa isang kutsilyo na mapurol, ihagis mo na yan. Kailangan may hasaan ka. Kapag naramdaman mo na purol ka, pumunta ka sa hasaan. Ano yung hasaan? Sa salita ng Diyos. Amen! Amen. Hallelujah. Sapagkat sino mayroong bibigyan at ang sino mong wala, pati ang inakala niyang nasa kanya ay alisin. Hallelujah. Nag-gets ko? Amen. Tingnan mo tong mga walang napakinig, Brother Rando. Ito yung mga taong walang mga pakinig. At nagsiparoon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid at sila hindi nakakalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. At may nagsabi sa kanya, sabi niya, ito yung mga may pakinig. Ay may nagsabi sa kanya, nakatayo sa labas ang inyong ina at inyong mga kapatid na ibig nilang makita ka. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at aking mga kapatid ay itong nakikinig ng salita ng Diyos at ginawa. Amen. Hallelujah, nakita siya? Amen. At ito yung mga tao na ibig sabihin na may mga, ang sabi niya dito, tingnan natin, praise God. At makikita mo sa Biblia na ang sabi ni Christ, tingnan natin. Sabi ni Christ, bakit ka sa kanila talinghaga? Bakit sa amin malinaw ang pagkasabi mo? Bakit sa kanila talinghaga? Kasi alam ni Christ na wala silang pakinig. Amen. Nag-gets ko? Amen. Kaya nga sabi niya, sila'y may mata, pero hindi sila nakakita. Mayroon silang tainga, hindi sila nakakarinig. Amen! Amen. Kahit ipangaral mo sa kanya, kahit magsigaw-sigaw ka dyan, kung wala silang pakinig, hindi sila makikinig. Hindi ka nila pakialam. Ano pakialaman ko sa'yo? Tama. Nag-gets ko? Amen. Pero kung ikaw, sabi sa Lucas chapter 8 verse 18, ang may mga tao may pakikinig. Amen. Hindi pala lahat ng tao na may pakikinig. Amen? Amen. At ang sabi niya, at yung mga tao na yon na walang pakikinig, yun yung mga nadadaya. Bakit? Ano sabi ng Biblia? Bakit sila nadadaya? Hinahanap nila yung gusto nilang magturo sa kanila upang masunod ang kanilang kalayawan. Amen. Tama ba? Amen. Yun ibig sabihin nun. Kaya nga mamili sila at dito kami. That is dull their hearing. Mapurol na ang kanilang pakikinig sa salita ng Diyos. Tinatamad sila. Ano ba sabi ng dull? Boring. Ano pa? Hindi siya uninterested. Hindi siya interesado. Yan yung ibig sabihin ng dull, yung purol. Kaya, paano ka magturo sa tao na hindi interesado? Magsasalita ka pa kaya? Nagitsyo ko? Hindi ka magsasalita kasi hindi ka interesado, hindi ka pakikinggan.
Kaya nga, sabi ni Christ, dito ako sa magsasalita sa mga may pakinig. Amen. Amen! Amen. Ngayon, kunti lang ba? Kunti lang po. Kasing ang maluwang, ang daan na patungo sa kapahamakan ay maluwang. Pero ang daan patungo sa kaligtasan, ang liit. Gaano kaliit? Sabi ko nga, inimagine ko, pwede naman magsampol ang Diyos siguro ng imburnal. Diba? Pwede naman siguro, tinahalimbawa ni Christ sana kung yung takip ng galon, medyo... Tapos ang kakasya pa doon sa karayom daw. Amen. Yung kamilyo, yung kamil. Sabi niya, imagine that. Bakit yun pa? At sabi ng mga apostol, pakahirap pumasok dyan. Sino na lang maliligtas kung ganun, Panginoon? Sabi niya, sa tao, imposible. Sagot niya, pero sa Diyos, walang imposible. Bakit sinabi ni Christ yun? Dahil wala talagang makakaligtas sa pamamaraan ng tao. Amen. Ang makakaligtas sa pamamaraan ng Diyos. Amen. Kaya ang kaligtasan hindi sa pamamaraan natin. Kung hindi sa pamamaraan ng Diyos. Kaya nga, sabi ko sa inyo, sa kalooban tayo ng Diyos. Kasi sa kalooban ng Diyos, doon tayo maliligtas. Amen. Kaya nga sinabi ni Christ, sa tao imposible maligtas kayo. Pero sa Diyos walang imposible. Bakit ganun ang sinabi ni Christ? Dahil ang Diyos lamang ang magligtas sa atin. Hindi tayong magligtas sa ating sarili. Tama. Amen. Nag-gets nyo ko? Amen. Hallelujah. Pakalinaw po ba? Sabi ng Bible. Amen. Hindi po tayo. Kaya makita natin. Sabi niya, purol na ang ilang pandinig. Hindi na sila nakakaabot sa inspirasyon na salita ng Diyos. Nandito ang banal na ano ba salitang inspirasyon? That is the breath of God breath. Hininga ng buhay ng Diyos. Ibig sabihin, pag mayroon inspired ang salita ng Diyos, ito yung buhay, tama? Amen. No? Na makita niyo mga kapatid. Ang daming nakita, post ko sa Facebook. Puro man mga kandila yung mga na ang kanilang mga profile. Sabi ko, ang dami mga kandila dito sa mga print ko dito. Ano ba itong mga kandila dito? Siguro may mga naburol na naman. Di ba? Siguro dahil dahil sa init. No? Sa probinsya namin, nagulat na ako. Oh, may kandila na naman itong profile mo, iba na mukha. Diba? Kasi, dahil sa panahon, hindi natin alam ang ating buhay rito. Tandaan nyo yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, mayroong nag-i-enjoy. No? Nag-swimming. Masaya papunta ron, excited papunta ron, pauwi, iyakan. Bakit naiyak? May nalunod. Nag-gets ako. Amen. Nagsasabi ba sila doon? Pumunta ba sila doon para mayroong mamatay? Hindi. Nagpunta sila doon para maging masaya. Yeah. Nag-gets ako. Amen. Hindi naman sila expectation nila doon. Magsaya, makauwi silang masaya. Amen. Ganun lang ang buhay. Hindi natin alam, tiyak, sa pagtulog mo, no? Mapuputol ang hininga mo. Di ba? Maganda nga, sample na lang, kaya nga yung nanay ni Brother Ando, may nagtanong sa akin, ligtas po yun. Kahit hindi pa nabautismo, pag tinanggap mo ang salita, ganito nga yun eh. Yung napako sa krus, naniniwala siya kay Kristo, katabi niya. Ano sabi Kristo? Ngayon pa lang, sabi niya, baba muna tayo, magpabautismo ka muna, tapos balik sa krus. Hindi na ganun eh, wala nang bautismo dun eh. Amen. On the spot na tinanggap na niya. Amen. Ligtas yun. Pag nabutan ka na matay, pero kung ikaw ay mahaba pa ang buhay mo, nakakarinig ka ng salita,
parang baliwala na sa'yo, ay wala talagang kaligtasan sa'yo. Kasi nung nanay ni brother, nakausap ko, ay pastor, nanood talaga ako, nagkakaroon ako ng interesado siya ng kagalakan. Amen? Amen. Kaya sabi nga niya, darating ang panahon na talagang magano sa Panginoon. Meron lang akong, nanonood ako ng online, hindi ako ka-attend. Talagang ano ako. Di ba? Mayroon siyang puso. Ngayon, yes, tas po yun. Kasi, hindi tanggap nga niya ang salita ng Diyos. Nagagalak nga siya. Amen. Sa umaga nga, sabi niya, sa umaga pa lang, pinapaligo ko na yan sila. Sabi ko, uy, ligo na tayo, kaya late na tayo sa church. Di ba? Hallelujah. Anong kalagayan niya doon? Nandun, maganda ang kalagayan niya. Amen? Kaya nga, inilagay ang Biblia para sa ma-inspire natin ang ating buhay, Panginoon. Yan ang ginasiyahan natin. Masaya tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin mga kapatid at tayo'y magsitayo. O Lord God, maraming salamat sa biyaya na napakalaking pribileyo na mapakinggan ka namin ang iyong mga salita. Ikaw po, Diyos, na patuloy na nagbibigay sa amin ng biyaya. Ikaw po, Diyos, na nagbigay ng kalakasan, ng kapurihan. O Diyos, Ikaw po ang bahala sa amin ng kalusugan namin. Ingatan mo po ang bawat isa na narito na hindi ko na isa-isahin, O Lord God, na yung mga kapatera na hindi nakadalo, subalit nanood sila, Ikaw po ang bahala sa kanila. Nawa magbigay sa kanila ng inspirasyon ang mga salita mo, Diyos. At Ikaw na po ang bahala sa kanila, ang aming iglesia. Ikaw na po ang bahala, Lord God, na magawa na ito, Lord God. At alam ko, pinakita mo na hindi pa pinagkaloob dahil mismo sa aking pangitain na ibinigay mo sa akin, Lord God, na ang pulpitong ito ay manatili muna hanggat darating yung mga bagay na yun na ipapadala mo dito, Lord God. Maski ang aking anak ay dito sa pulpitong ialay, subalit kami ay may ginawa kaming pulpit, ay Lord God ay hindi mo pa ipagkaloob na ipagawa church kasi mayroon kang mga plano na higit sa aming plano, Diyos. Nawa, yun ang inintay namin. Ikaw na po ang bahala, Lord God, to rebuild us, ang bawat isa sa amin. Agad nun din, Lord, na Ikaw po ang mag-iingat sa bawat isa, ng kanilang anak buhay, kinabukasan, sa kanilang hininga ng buhay, sa pagtulog nila na maging mahimbing, at sila po, O Lord God, nagigising, na may kasiyahan ng atmosphere na kagalakan. Pero po, kung anumang karamdaman at sakit, nawa Ikaw po ang magpapagaling. Mga nanood, Ikaw na po ang bahala sa kanila, Diyos. Maraming po salamat sa tahang Kristo. Amen. Amen. God bless you. Pinay po.